Pinag-iingat ng Philippine Medical Association ang mga senior citizen at kabataan mula sa heat stroke ngayong tag-init. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Isa sa lubhang apektado ng matinding init ng panahon ang mga senior citizen. Gaya na lang ng 74 na taong gulang na si Nanay Nila. Iba't ibang diskarte ang kanyang ginagawa para makaiwas sa heat stroke. Lalo't ramdam niya ang matinding sikat ng araw sa kanyang paglalako ng ice cream. Sumisilong lang ako sa malilim na lugar pag yung masyado ng mainit. Lagi po akong may baon tubig na siya kong iniinom. Pagkakaubos, pinapalitan ko uli. May ibang diskarte rin si Tatay Eduardo para maibsan ang init ng panahon, lalo't nahimatay ang kanyang apo na isinugod pa sa ospital. Bumababa lang ako dito, pakinangin. Tapos magpapaypay. Naglalagay ng bimpo siya noon na malamig. Awak-awak siya ng ina niya. Ngayon nakahiga sila. Bigla na lang ng isay. Yun pala, nakumbulsyon na. Dahil sa init. Bukod sa pag-inom ng tubig, nagpaalala pa ang Philippine Medical Association sa mga senior citizen mula sa banta ng heat stroke ngayong tag-init. Proper long sleeves at saka mga jogging pants na yan na that could breathe in as well. Pero wag naman balot na balot, no? And then stay indoors. Bukod sa mga senior citizen, lubhang apektado rin ng extreme heat ang mga bata. Ayon sa Philippine Pediatric Society, maliban sa heat stress at heat stroke, naglipa na rin ang iba't ibang sakit ngayong tag-init, gaya ng vector-borne diseases at waterborne diseases. Ang bottom line dyan, kailangan yung basics hand washing, clean water, space in between. Wag kayo pumunta sa crowded spaces. Ayon pa sa PPA, bagamat mainit ang panahon, nariyan pa rin ang banta ng dengue. Kaya't mahalagaan nila na laging panatilihing malinis ang kapaligiran. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa.